Good morning sa inyong lahat mga kapatid. Isang pinagpalang araw na naman sa atin lahat. Isang mapagbiyayang araw na naman sa atin lahat na niluloob tayo ng Diyos na buhay pa at inihahanda para sa kaligtasang ibibigay sa atin sa araw na yon, sapagkat hahatol na ang Diyos sa darating na panahon. Judgment will begin in the house of God. Marapit ng hatulan ng Diyos ang kanyang iglesia. Ito ang first resurrection. Sino ang muling bubuhayin ng mga patay at sino naman yung mga buhay na hindi mamamatay. At hahatulan ng Diyos at maiiwan yung mga hindi tunay na Kristiyano. Basahin natin. Nakasulat sa 1 Peter 4, 17 to 19. Sapagkat dumating na ang panahon sa pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi magsisisampalataya sa Ebanghelyo ng Diyos? Ano kaya ang mangyayari doon sa hindi mananampalataya sa mga unbelievers pag inabot sila ng indulto, oras ng pagbaba ng Panginoong Hesus, na disgrasya na sila. Maiiwan sila sa rapture at na pag-aarian sila ng Antikristo, at kung matatakan sila, yun na yung passes nila papuntang impyerno. Kaya sa mga huling araw na ito mga kapatid, mag-ingat tayo sa ating sarili, na siguraduhin natin laging tayo sumasampalataya araw-araw at handa sa pagbaba ng Panginoong Diyos, spiritually prepared. Kasi hahatulan na ng Diyos ang kanyang iglesia, malapit na ito eh. Overwhelming na ang lahat ng signs eh. Sinabi na ng Panginoong Hesus ang lahat ng mga signs na to, pero kung hindi niya alam ang oras ng pagbaba niya, patuloy siya nagpipray sa atin ngayon at pinagpipray niya tayo. Siya ang advocate natin eh. Siya ang ating defender sa Ama. Pag nakita ng Ama ang Panginoong Hesus na nasa atin, na siya ang magliligtas sa atin, okay na yon. Siya ang padrino natin sa Ama. Pag nakita ng Panginoong Hesus si Kristo sa atin, pasado na tayo, hindi na tayo hahatulan. At kung ang matuwid ay bahagya na makaligtas, ang masama at ang makasalanan, saan kaya magsisiharap? So, kaunti lang sabi yung kaligtasan natin, by hope pa lang ngayon hindi pa talagang ligtas tayong totoo, darating pa yung araw na yon. Pero kung sino yung matuwid ay bahagyang maligtas, paano na yung mga hindi sumasampalataya, kahabag-habag ang kalagayan? Kaya't ipagkatiwala naman ang nagbabata ayon sa kalooban ng Diyos ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti at sa tapat na lumalang. So yun ang magagawa natin mga kapatid. Mananatili tayo sa pananampalataya hanggang wakas. Ipagkakatiwala natin sa Diyos ang ating buhay, ang ating hanap buhay, ang ating asawa at mga anak, mga magulang at kapatid, ang lahat ng bagay sa buhay natin, ang lahat ng tinatangkilik natin, iaasa natin sa Diyos, ipagkakatiwala natin ang lahat. Siya ang ating Diyos, siya ang ating tagapagligtas, at mabubuhay lang tayo sa pananampalataya sa pagpapakabanal sa Kanya. Sa pagkahatulan ng Diyos, malapit na pagkatapos ng rapture, dadalhin muna tayo sa langit, sa ating tahanan dun sa third heaven. After 7 years of great tribulation sa lupa, bababa na ang Panginoong Hesus. At sa pagbaba ng Panginoong Hesus, papatayin niya ang lahat ng mga kalaban niya sa Jerusalem. Lulusubin ng Jerusalem, hahatulan na ng Diyos ang unbeliever. Ito yung sinasabi sa Zephaniah 1:18. Basahin natin. Zephaniah 1:18. Sandali mahirap hanapin yung Zephaniah. Tingnan ko muna dito sa Zephaniah. Hindi ko na pagbubuklat yung Zephaniah. Page 13-14. Basahin natin. 1:18. Zephaniah 1:18. Kahit ang kanilang mga pilak o ang kanilang mga gintuman hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapaotan ng Panginoon, the wrath of God. Ito na yung ibubuhos na ng Diyos ang lahat ng galit niya sa mga hindi mananampalataya. Kasi nabigay niya na lahat ng awat, habag at grasya niya yung lahat ng grace period na ibigay na ng Diyos sa kanila Pero hindi pa rin sila nagsisi, hindi pa rin sila sumampalataya. Kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho. Sapagkat wawakasan niya, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat ng nagsisitahan sa lupain. So bakit hindi maliligtas itong mga ito? Nasa 2 Thessalonians 2, basahin natin.
Kasi lahat ng grasya at habag at grace period binigay ng Diyos sa mga tao eh. Ito basahin natin. Umpisahan natin sa 10. 2 Thessalonians 2:10 to 12. At may buong daya ng kalikuan sa mga mapapahamak. Kasi nga binulag nga ng Diyos ng salibutan ito ang mata ng mga hindi mananampalataya. Hindi nila makikita ang kagilagilalas na liwanag ng Ebanghelyo ni Kristo. Sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y maligtas. So kung tatanggapin sana nila ang pag-ibig sa katotohanan, maliligtas sana. Kaso hindi nila tinanggap. Meron talagang hindi mananampalataya eh. Sabi sa 2 Thessalonians 3:2. At dahil dito ipadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. So napakaraming deceptive charges ngayon. Mga false doctrines, doktrina ng mga tao, iglesyang hindi itinatag ng Diyos, iglesyang itinayo ng tao. Doon sila maniniwala sa tao, hindi sa Diyos eh. Hindi sila maninipalataya sa salita ng Diyos. Upang mahatulan silang lahat na hindi nasisampalataya sa katotohanan, kundi nalugod sa kalikuan. So nang piliin nila, pinahintulot na ng Diyos na madisip na sila. Paniniwalaan na nila lahat ng sasabihin ng Antikristo, lahat ng iuutos ng Antikristo, tutuparin na nila, maliban sa Israel. Kasi pagtayo ng Antikristo dun sa seat of desolation of Daniel, yung karumal-dumal after 3 years and a half, tatayo na siya dun sa pulpit, sasabihin niya siya ang Diyos eh. Kaya ang pangako ng Diyos sa Israel, maliligtas ang Israel eh. Kasi nga may pangako ang Diyos sa mga patriarka eh. Pinangakuan niya ang patriarka na ililigtas niya ang Jacob eh. Merong pangako ang Diyos at ang Diyos pag nangako, tutuparin niya. Kaya may pag-asa ang Israel sa kaligtasan, sa tribulation period. Doon sila ililigtas ng Diyos. Kasi ngayon bulag ang Israel eh. Hindi pinahintulot ng Diyos na makakilala ang Israel ngayon. Pinatulog panandalian sila. Doon sila magigising eh. Pag narinig na nilang sinabi ng Antichrist na siya ang Diyos, doon na magigising, malalaman nila na yung unang pinapako nilang Kristo, yung pala yung talagang Messiah. At yung tinanggap nila na yun ay false Messiah pala. Kaya tataka sila eh. Ililigtas naman sila ng Diyos. Aalagaan sila doon ng mga anghel. Aalagaan sila ng Diyos doon for 3 years and a half. Then after that, kukunin sila ng Panginoon, rapture, dadalhin sila sa langit. Kaya yun ang mangyayari sa Israel. Naliligtas ang Israel eh. Sila sabi yan sa Romans 11 eh. Basahin natin yan. Simulan natin sa Romans 11 8. Hindi, simulan natin sa mas mataas sa 5. Gayon din nga, sa panahong itong kasalukuyan, may isang nalalabi ayon sa pagkahirang ng biyaya. So, hinirang ang Israel ayon sa biyaya at grasya. Ngunit kung ito'y sa pamamagitan ng biyaya, hindi na sa mga gawa. Sa ibang paraan, ang biyaya hindi biyaya. Kung yung daw gift of God na yon ay nakuha sa gawa, hindi na biyaya. Kasi gift of God yun eh. Ang Diyos ang gumawa ng pagliligtas siya. Siya lahat eh, all expenses paid. Ang gagawin lang natin, manampalatayan lubos, magtiwala, manatili sa pananampalataya, sumunod sa kalooban ng Diyos hanggang sa araw ng kaligtasan. Hindi sumampalataya ang Israel eh, matigas ang ulo. Kaya ito sabi niya, ano nga ang hinahanap ng Israel na hindi niya nakamtam? Dadapat ito'y kinamtam ng pagkahirang at mga iba'y pinagmatigas. Ayon sa nasusulat, binigyan sila ng Diyos ng espiritu ng pagkakatulog at ng mga matang hindi nakakakita at ng mga pakinig na hindi nakakarinig hanggang sa araw na ito. Kaya Judaismo pa rin ang kanilang pananampalataya. Religion pa rin ang Judaismo. The belief of monotheism of one God. Ang ama lang ang pinaniniwalaan nila. Tinakwil nila ang anak eh. At sinabi ni David, ang kanilang dulang naway maging isang silot, isang panghuhuli, at isang katitisuran at isang kabayaran sa kanila. O maglabo nawa ang kanilang mata upang sila huwag makakita, at laging baluktutin nawa ang kanilang gulugod. So pagdating sa Romans 11, 24, 25, hanggang dito sa 29, basahin natin. Sapagkat kung ikaw ay pinutol doon sa talagang olibong ligaw, kasi tayo, olibong ligaw lang tayo. Ang talagang olive tree, ang Israel eh. Inugpong lang tayo ang hentil eh.
At laban sa kaugalian ay sinanib ka sa mabuting punong olibo. Gaano pa nga ang mga ito na mga talagang sanga na magkakasanib sa kanilang sariling punong olibo. Sapagkat hindi ko ibig mga kapatid na hindi nyo maalaman ang hiwagang ito. Baka kayo magmarunong sa inyong sariling mga haka na ang katigasan ng isang bahagi nangyari sa Israel hanggang sa pumasok ang kapunuan ng mga hintil. So ito yung ginagawa ng Diyos sa atin, na binigyan tayo ng revelation na maging prayerful church ang iglesia natin, ang ACLJ Ministry, kasama ng ministeryo ng Panginoong Hesus sa huling araw na mananalangin. At idadalangin natin na matapos na at mabuo na ang kapunuan bilang ng hintil. So karangalan sa ating iglesia na napasama tayo sa prayer ministry ng Panginoon. At sa ganito ay ang buong Israel ay maliligtas gaya na nasusulat. So yung labi na tumakbo sa Valley of Petra, yung hindi na tumanggap sa Antikristo, aalagaan ng Diyos yun, ililigtas yun. So yun ang aalagaan ng Diyos para mailigtas. At maliligtas lahat yun. Yung remnants na yun na nalabi, na hindi sumampalataya sa Antikristo at nabigyan ng karunungan ng Ama, nakarinig, sabi ng Ama, ang lahat na nakarinig sa akin at natuto, lalapit kay Kristo. Kaya lumalapit na sila kay Kristo, nananalangin na sila, tulungan sila, baba naman ng Panginoon. Kasi may pangako nga sa kanila ang Diyos na ililigtas sila Sila yung sanga ng olibo ng talagang olibo. Sila yung first church in the wilderness Dahil sa katigasan nila, pumunta ang Diyos sa hintil, sapagkat kalooban ng Diyos, for God so loved the world. So hindi lang talaga Israel ang gusto niya ilahi. World, buong mundo, yung kanyang lahat ng nilikha, gusto niya maligtas. Meron sa hintil na hindi talaga mananampalataya. So mapalad tayo, kasi kita ng Diyos sa pasimula pa lang Hindi pa nililika ang langit at lupa, nakilala na tayo ng Diyos. At yung kanyang nakilala, tinawag naman niya. Yung tinawag naman niya, pinawalang sala naman niya at hinirang niya at ginawa niyang tapat. At diluwalhati naman niya. So tapos na, all expenses paid, tapos na ang boxing. Ang gagawin na lang natin dito sa mga huling araw, magtiis, magtiyaga, maghintay. Waiting in the Lord, and He shall renew the strength. So kung lagi tayo naghihintay sa Panginoon, na i-renew ng Diyos lagi ang strength natin. Para tayong kumakabit sa charger. At nagaganap niya sa atin sa araw-araw ng pamumuhay sa kabanalan, sa pananalangin. Nag-charge tayo lagi sa Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yung kable ng Diyos, ang Espiritu Santo, yung kable niya, papunta doon sa Panginoong Hesus. Lahat ng prayers natin, pumaakyat sa langit. At ang Panginoong Hesus noon, siya ang advocate, pumupunta sa Ama, dinidinig ng Ama, panalangin. At yung lahat ng prayers ng Espiritu Santo, pupunta doon sa mercy seat. Ngayon, bilang high priest ang Panginoong Hesus, inaalay niya yung sa Ama. At tinatanggap yun ng Ama kapag kinalulugdan ng Ama ang anak. Kaya tayo inililigtas dahil sa pamamagitan ni Kristo, hindi dahil sa pamamagitan ng gawa natin, kundi awat habag lang. Tayo manggagawa kay Kristo Jesus na inihanda na upang lakaran natin ang lahat ng mabubuting gawa o yung mga kautusan ng Panginoong Hesus na ibinigay ng Ama sa Kanya. Doon tayo lalakad, yun ang liwanag ng buhay natin mga kapatid. Kaya hindi na tayo kakatulan Iniligtas na tayo ng Diyos sa kamatayan, hindi na tayo sa kagilagilas na luhat. May buhay na walang hanggan na tayo. Hinihintay na natin ang takdang oras kasi hindi tayo pwedeng tumalon Hindi naman tayo palaka. Kailan dadaan tayo sa now moments. At yan ang pinakamahirap yung now moment, yung paghihintay. Kasi yan ang kahinaan ko na mainipin ko. Kaya lang ako nakapaghihintay dahil nasa akin ng Espiritu Santo Nagagabayan niya ako na magtiis ng paghihintay. At pag naiinip na, mag-divert ng gagawin dito. Ano man ang mapag-focus mo, ano man ang ginagawa natin, gawin natin to sa Panginoon. In anything that you do it in the glory of God. Colossians 3:23, basahin natin. Ano mang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso. Nagaya na sa Panginoon at hindi sa mga tao. So ano man daw ang ginagawa natin dito sila, gawin natin ng buong puso. Ibig sabihin, buong buhay natin. Ang ating espiritu, kaluluwa at katawan, o yung ating bagong buhay. Yung ating buhay na ang ipapanatili natin mabuhay dito sa lupa. Pipiliin natin ang buhay, ang bagong buhay. Itatakwil natin araw-araw ang dating pagkatao. If anyone wishes to follow me, let him deny himself, take up the cross, and follow me. So yung nagnanais makasunod sa Panginoong Hesus, kailangan mo i-deny yung dating pagkatao. At effective naman yun kasi naipako na sa krus yun At bubuhati ng krus, at ang krus ay yung Galatians 6:2, ang kautusan ni Kristo.
Kaya sabi, magbuhatan kayo ng krus, maglinisan kayo ng paa eh. Binubuhat natin araw-araw ang krus o ang kautusan ni Kristo at binubuhat din ng Diyos yun, sabi sa Psalm 68:19. Katulong natin ng Diyos na bumubuhat at yung 26:12 naman ng Isaiah, ginawa na ng Diyos ang lahat ng gagawin natin. So ginawa na ng Diyos lahat yung Ezekiel 26:36. Ginawa na ng Diyos yun. Basahin kaya natin yun. Ezekiel 26:36. Gustong gusto kong basahin yun. Eto, basahin natin. Ezekiel 36:26. Umpisahan natin sa 25 para makita natin kung paano ginawa ng Diyos sa atin. At ako'y magbibisik ng malinis na tubig sa inyo. Ang malinis na tubig ang salita ng Diyos. At kayo magiging malinis na sa buo ninyong karumihan. Nilinis na tayo ng tubig ng may salita. Yung bautismo sa atin sa tubig ang naglinis ng lahat ng kasalanan. Kaya yun ang pagpapakita na nung ibautismo tayo sa tubig, inilibing yung dating pagkatao. So inilibing na yun, patay na dating pagkatao at nang umahon tayo, isang bagong nilalang. Mayroon tayong bagong buhay na ang buhay na ito ay na kay Kristo, kalakip ni Kristo. So Diyos ang gumawa nun. Nagpasakop lang tayo sa kautusan niya na iba, tulad ni Kristo, nagpasakop siya sa bautismo ng tubig. Pero wala siyang kasalanan, ipinakita niya yung righteousness of God. Kasi may authority si John the Baptist na ang tao, kailangan ibautismo sa tubig. Kaya ibinautismo niya si Jesus Christ. Naging tao si Kristo. Kaya nagpasakop siya sa otoridad ni John the Baptist. At kayo magiging malinis. So nilinis na tayo, inalis tayo sa kumunoy. So wala na tayong karumihan. Pinagpala yung hindi ibinilang ang kasalanan. So inalis tayo ng Diyos sa kumunoy kasi hindi naman natin kaya makaalis sa kumunoy eh. Walang taong nakumunoy na makakaalis mag-isa. Kailangan tulungan siya ng kahit sinong tutulong sa kanya para iahon siya sa kumunoy. Ganon tayo. Hopeless tayo. Walang kaya na ng tao na ituwid niya ang kanyang sarili. Jeremiah 23:10. Walang taong makapagtutuwid ng kanyang sarili. O malilinis niya ang kanyang sarili. Hindi. Ang Diyos lang ang pwede maglinis at magtuwid sa atin. At sa lahat ng inyong Diyos-Diyosan, lilinisin ko kayo. Napakarami natin Diyos-Diyosan eh. Pangkaraniwan Diyos-Diyosan natin yung trabaho. Mas gusto pa ng ibang magtrabaho kaysa sumunod sa Panginoong Yesus. Katulad ni Martha at ni Maria. Doon ipinakita na si Martha walang ginawa kundi magtrabaho sa mundo. Abalang-abala sa paghihiwa ng sibuyas, pagluluto, pagsangkot siya. Pero si Maria, inupuan si Kristo habang nagtuturo si Kristo. Inupuan ni Maria, nakinig siya ng salita. Dahil sabi ni Kristo, Martha, masyadong abalang-abala ka sa lahat ng mga bagay dito sa mundo. Si Maria, nakita niya ang pinakamabuting bagay na upo siya para makinig ng aking katuruan. Hindi aalisin sa kanya. Natagpuan niya ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga, makinig tayo sa salita ng Diyos at ibibigay ang Espiritu Santo. Isa katuparan natin. Basahin natin. Sunod-sunod yan eh. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso. So isang bagong buhay na. Binagong buhay na. New creation. The new resurrected life in Christ. Kalakip na natin si Kristo. If one is in Christ, He is a new creation. The whole self has been passed away. Behold, all things become new. So unti-unti nang magaganap yung Titus 3:5. Unti-unti na yung pagbabago sa Espiritu Santo. Hanggang sa mabuo si Kristo sa atin, hanggang sa ma-perfect na tayo. Kasi hanggang 9 lang tayo. Ang i-achieve natin 9 kasi hindi natin talaga pwede maging perfect talaga. Naging perfect din tayo kasi justified by God. Nakita ng Diyos ang puso natin. Nalaman niya na talagang tayo yung tunay ng mga anak nga na susunod sa Kanya hanggang wakas. Kaya ginawa tayong perfect. Kita ng Diyos yung puso natin eh. Ngayon yung 10, si Jesus Christ yung 10 eh. When the perfect has come. So when the perfect has come, Jesus Christ, magiging 10 tayo. Magiging katulad na tayo ng Diyos. Glorified body. Tapos titira na rin tayo dun sa langit forever and ever. At lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa. So renewed spirit. Kasi suwail lang espiritu natin. Kaya justified eh. Hebrews 12:23. Sa mga panganay ng iglesia na ang kanilang espiritu pinawalang sala. Justified ang spirit. Pinaupo na. Philippians 2:6. Pinaupo na tayo dun sa sangkaling Ephesians 2:6 pala.
Pinaupo na tayo dun sa langit kasama ng Panginoong Jesus, ang ating espiritu. Ngayon, binabanal lang ang ating kaluluwa. Kaya ayun sinabing magbago ng pag-iisip kasi nasa kaluluwa pag-iisip. Upang maalaman natin ang tunay na kalooban ng Diyos at kaigagaya sa Kanya. So, kung na born again ka na rito, ang ginastify sa iyo spirit. So, babanalin ng kaluluwa. Para mabanal yan, magbabago ka ng isip. Magkakaroon ka ng kaisipan ni Kristo. So, sa bawat sitwasyon ng buhay natin, meron tayong kakainin kautusan ni Kristo. Bigay mo po sa amin ang aming kakainin araw-araw. Bigyan mo po kami na aming pagkain araw-araw. Ay, bigay mo po sa amin ang aming kakainin sa araw na ito. So, bawat araw, meron tayong kakaining Word of God. Yan ang ibibigay ng Espiritu Santo sa atin, si Kristo na tagapagligtas. At ang salitang itatanim sa atin ang makapagliligtas ng kaluluwa. Kaya ginawa na ng Diyos lahat yun. At aking aalisin ng batong puso sa inyong katawan. So ginawa na yun ng Panginoong Jesus Nung mapako ang katawan niya sa krus, kasamang napako yung dating pagkatao. Inalis na yung pusong bato. Yung ating makasalanang pagkatao. Yung dating pagkatao, yan ang bato Napakabato niyan Hindi sensitive yan sa Diyos Makasalimbutan niya, makamundo. At aking bibigyan kayo ng pusong laman. A new life. A new resurrected life. Isang bagong pagkatao. Ibinigay ng Diyos yun. Para makasunod tayo sa Diyos. Kasi hindi pwedeng makatira ang Espiritu Santo sa lumang lalagyan. Sa dating pagkatao, bagong pagkatao, renewed spirit, kasi titira ang Espiritu Santo sa ating espiritu Yun yung ginagamit ng Diyos para makaunawa ang kaluluwa, yung espiritu natin na-renewed na, banal na. So spiritual na tayo ngayon, nakakaintindi tayo ng kalooban ng Diyos. Makakasunod na ngayon tayo. Unti-unti, proseso, Titus 3:5. Sa pagbabago ng Espiritu Santo, unti-unti tayong binabago. Parang bote yan Para tayong baso nung araw. May tubig tayo. Marumi yung tubig na yon. Dating pagkatao, inalis, nilagyan ng bagong tubig, salita ng Diyos. Tapos yung bato na si Kristo, unti-unting ibinabaksak hanggang sa mapuno yung baso ng bato. So kasama yung tubig, kasama ang salita ng Diyos, si Kristong bato, ang Espiritu Santo ngayon ang ginagamit ng Diyos para unti-unti tayong pabanalin. Ang Espiritu Santo hanggang sa mapuspos na tayo, hanggang sa mapuno na tayo, ma-perfect tayo, hanggang when the perfect is come, yun ang pupuno. Yung kakulangan natin dun sa baso na yun, na si Kristong bato, yun ang batong magpupuno. Pupunuin na ni Kristo yun, perfect na tayo talaga. Kung paano natin nakita siya, magiging katulad niya tayo. Perfect na tayo. At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob nyo. So kung na bago na tayo ng Diyos, naalis na yung dating pagkatao, bago nang nilalang, na-renewed na yung espiritu na hindi na suwail, banal na espiritu na, holy human spirit na, pwede nang itira ang Holy Spirit. Inilagay na ang Espiritu Santo, pwede nang ilagay ang Espiritu sa atin. Ilalagay ang bagong alak sa isang bagong lalagyan. So ang nagsilbing alak sa atin, ang Espiritu Santo nilagay sa bagong lalagyan. Sa bagong pagkatao, inilagay ang Espiritu Santo. At palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan. Palalakarin tayo ng Diyos. Lalakad tayo, siya magpapalakad. Sa lahat ng kautusan ni Kristo. Yun ang good works na inihanda ng Diyos upang lakaran natin. Kaya makakalakad tayo katulad ni Enoch, ni Rapture siya, nakalakad siya kasama ng Diyos. Lumakad siya kasama ng Diyos. Kasi binigyan din si Enoch ng espiritu ng kabanalan, espiritu ng pagsunod. Kaya ni Rapture siya. Ipinakikita doon na if you walk with God, rapture ka. So if we walk with God, ibig sabihin, pinalalakad tayo ng Espiritu Santo at payag tayong lumakad sa kautusan ni Kristo. Ang salita ng Diyos, ang liwanag ng ating paa. The Word of God is the lamp of our feet, sabi ng Ang salita ng Diyos ang ilaw ng ating mga paa. So malinaw natin nakikita, dadaanan natin kasi one way lang yan, dinadaanan lang natin si Kristo. There is only one way. Jesus is the Word of God, the life, the truth. He is the way, the truth, and the life. No one can go to the Father except by me. Yun ang pagkakamali ng maraming religion. Puro ama lang sila lahat, hindi nila tinatanggap ang anak. Na pinaka-importante na ibinigay na ng ama ang paghatol sa anak. Hindi nila tinanggap yung anak na hahatol. Di hahatulan sila, punta sila sa impyerno. Kasi sabi sa John 5:22, basahin natin. John 5:22.
Sapagkat ang Ama hindi humahatol sa kanino man tao, in any man. Hindi na siya humahatol kanino man tao, kundi ipinagkaloob na niya sa anak ang buong paghatol. Yung paghatol ng Panginoong Hesus sa langit at sa ibabaw ng lupa, kinumpirma ng Matthew 28:18. Basahin natin. Para makita natin na ang nakaupo na sa white throne judgment, si Jesus Christ na hahatol. Kung tayo, mga anak ng Diyos na, iniligtas na, hindi na tayo hahatulan. Bakit? Ang pangalan natin ay isulat na sa aklat ng buhay. Sila, hahatulan sila ayon sa mga gawa nila ng tama't mali. John 5:22. Sapagkat ang Ama hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi pinagkaloob na niya sa anak ang buong paghatol. Matthew 28:18. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinabi, ang lahat ng kapamahalaan o lahat ng authority, pamamahala, governance, sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Past tense na, naibigay na. So ang authority ng paghatol, si Jesus Christ na, ang upo sa white throne judgment. At kung nasa atin ang Panginoong Hesus, hindi na tayo hahatulan ng Diyos. We pass through. There is no more condemnation to those who are in Jesus, who walk not after the flesh, but by the Spirit. So papayag na tayo dun sa Ezekiel 26:36. Papayag na tayo, napalakarin tayo ng Diyos. Kasi tapos na napalitan na yung dating pagkatao natin, wala na, napako sa krus. Binigyan na tayo ng bagong buhay. Makakalakad na tayo sa kabanalan. Romans 6:22. Dadapwat ngayon mga laya na kayo sa kasalanan. Kasi the author of sin is Satan Malaya na tayo. There is no more condemnation to those who walk not after by the Spirit, and we are not under the law of sin and death. Wala na tayo sa ilalim ng ng kamatayan at ng kautusan Inalis na tayo ng Panginoong Hesus. And what God freed is free indeed. Nang palayain tayo ng Panginoong Hesus, malaya na talaga tayo. Wala nakapangyarihan si Satanas. So mayroon kayong bunga na sa ikababanal. So pwede na tayong magpakabanal-banal. Masusunod na natin ang lahat ng kautusan ni Kristo. Kasi pinerfect tayo ng Diyos Inayos niya lahat ng dapat ayusin sa atin para makasunod sa Kanya. Ginawa ng Diyos na sigurado kaligtasan natin. Susunod lang tayo sa inuutos ni Kristo. Katulad ng pagpapasakop ni Kristo sa Ama, hindi walhati siya. Yung kaliwalhatian tinamo niya nung una ay binalik ng Ama sa Kanya. Glorified God. Mayroong bunga sa ikababanal at ang wakas niyon ay buhay na walang hanggan. So ang ultimate na ng katapusan nito, buhay na walang hanggan. So konting tiis lang tayo mga kapatid. Marami sa atin dumadaan sa mga kapigatian, sa mga pagsubok, sa kahirapan. Tiis-tiis lang kayo, tiisin nyo lang, kaya naman Wala namang pagsubok na hindi ibinigay ng Diyos na hindi natin kaya. Kaya natin lahat. Lahat ng pagsubok kaya natin. Hindi siya nagbigay ng 1 Corinthians 10:13. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso kundi yung matitiis ng tao. So binibigyan tayo ng Diyos na matitinding pagsubok ng buhay. Lahat tayo nakaka-experience niya, iba-iba nga lang ang grado o stage ng pagkakadaan sa atin sa dinaanan natin. Dadapwat tapatan Diyos na hindi niya itutulot na kayo tuksoy ng higit sa inyo makakaya. So hindi tayo pinayagan ng Diyos na hindi natin kayanin. Makakaya natin, yun ang ginawa ng Diyos. Kaya lang kailangan dumaan sa pagsubok at magtiwala ka sa Diyos na kaya mo nga. Sabi ng Mark 9:23, kung kaya mo lahat ng bagay may pangyayari sa Kanya na sumasampalataya. So kayanin mo, makakaya mo. Hindi sa inyo kundi kalakip din ng tukso ang gagawin naman panong paraan sa pag-ila upang ito yung matiis. So matitiis natin. Kapag natiis natin, sabi sa James 1:4, ito mangyayari. Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan. James 1:2-4, na kayo nahuhulog sa sari-saring tukso. Kasi pinahintulutan ng Diyos na ang masama maghari sa mundo So yung manunukso, yung tempter na si Satanas, tinutokso tayo araw-araw. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, ariin ninyong kagalakan.
Matuwa kayo pag nahuhulog kayo sa maraming tukso kasi maraming katagumpayan. Makikita mo sa sarili mo na ikaw pala yung tunay na anak ng Diyos. Kasi bibigyan ka ng kapangyarihan magawa matiis So, magagala ka kasi alam mo, ikaw talaga yung hinirang ng Diyos Kumpirmado. Ikaw yung hinirang ng Diyos. Yun ang importante, kinilala tayo ng Diyos. Bagamat kilala natin siya, pero ang mahalaga, kinilala tayo. Kasi, mayroong humarap sa kanya dun. Sabi niya, sino kayo? Hindi ko kayo nakikilala. Tampalasan, mapagawa ng kasamaan. Lumayas kayo sa harap ko. Pag hindi ka kinilala ng Ama, palalayasin ka. Tayo hindi, kinupkup na tayo. Tinanggap na tayo. Kaya dumadaan tayo sa proseso ng kaganapan o pagkakaroon ng kaligtasan talaga. Ito. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. So kaya tayo pinapadaan sa lahat ng mga pagsubok, ariin mong kagalakan, kasi kailangan gumawa ng pagtitiis. Kasi kung walang dadaan ng pagsubok, ano titiisin mo? Pag hindi ka nahihirapan, ano titiisin mo? Pag puro sarap buhay, ano titiisin mo yung sarap ng buhay mo? Kung dumadaan ka tulad ni Job, napakayaman, milyonaryo, napakabanal. Pero kung mo hiniling ng diablo, pumayag ang Diyos. Pero hindi mo pwedeng patayin yan. Ipakikita lang ng Diyos na yung pagkakasubok kay Job, talagang kaya ni Job dahil may Diyos. At nakaya ni Job, napakatindi nun. Hindi lang monetary o financial loss ang binigay doon. Pati yung spiritual, physical, emotional, mental. Tinira ng todo. Grabe yung pagsubok kay Job, pero nakaya ni Job. Diba? Binigyan siya ng Diyos ng kalakasan. Sabi sa ano yan? Sa James 5:10 yata yan. Ewan ko ba. Dahil sa kahabagan ng Diyos. Hindi. Ano nga ito? 5, ano pala? Teka, yung Bible ko, igulago na nito. 5:11 pala, hindi 5:10. Basahin natin muna to Narito, tinatawag nating mapapalad ang nagtitiis. Kasi mapalad ka pag dumadaan ka sa maraming kapighatian, maraming hirap, maraming pagsubok, mapalad ka. Bakit? Gagawa ng pagtitiis Inyong nalabalitaan ng pagtitiis ni Job. At inyong nakita ang pinangyari ng Panginoon, kung gaano ang lubos na pagkahabag at ang pagkamaawain ng Panginoon. So nahahabag siya lalo na wala kang kasalanan, tapos nagtitiis ka ng walang kasalanan katulad ni Job. Wala naman siya magiging masama. Katulad natin, wala naman tayong ginagawang masama, nadadamay tayo sa problema ng iba. Hindi natin problema, pero kung kasama mo, kumbaga sa bagyo, hindi naman tayo binabagyo ng Diyos ang mundo kaso nasa mundo ka, kasama kang babagyohin. Kaya lang may protection tayo sa bagyo. Sila wala. Pwede sila mamatay sa bagyo. Tayo hindi, may protection. Binigyan tayo ng kalasag ng Diyos ng protection. Kasi saan ka nakakita ng bumabagyo sa isang lugar, hindi ka mababasa ng ulan kapag lumabas ka. Hindi ka sino yung bumabagyo, yung lakaras ng hangin, mararamdaman mo hangin. Maririnig mo yung kidlat. Malakas ang tunog ng kulog. Pero hindi ka magagalaw. Protektado tayo. Ganun ang nangyari ko. Balik tayo sa James 1:2 paano magiging perfect tayo. At inyong pabayaan na ang pagtitiis magkaroon ng sakdal na gawa. Kasi pag natitiis mo na, magagawa mo na. Kasi natiis mo na, magagawa mo na. Ayaw mo nga natiis, magagawa mo na kung hindi ka magtitiis, hindi mo magagawa. Kaya okay lang yan, welcome si Pablo. Lahat ng mga man of God, talagang grabe dinaanan nilang pagtitiis. Mga apostol, pagtitignan nyo sa history kung paano sila pinatay, naging martyr sila lahat, pinatay sila. Lahat ng propeta nung araw, pinagbabato. Lahat ng mga man of God, kinawawa. Bakit? Nasa mundo bailiwick ni Satanas to Teritoryo ni Satanas yung pinalalagyan natin. Pinahintulan ng Diyos, nakawawain tayo. Si Fernando po naman tayo. Sa bandang huli, tayo rin ng panalo. Patay lahat ng kalaban. Tayo bida Pero kailangan bugbugin ka sa umpisa. Apihin ka muna. Di ba yan ang mga laging pelikula ni Fernando po? Inaapi sa umpisa. Kahit panahon ng hapon Inapin ng hapon Sa bandang huli, lahat ng hapon, dami-dami. Siya lang mag-isa, ubos lahat Ubos lahat ng kalaban Tuloy natin to. Inyong pabayaan na ang nagtitiis ay magkaroon ng sakdal upang kayo maging sakdal. So, yun ang purpose ng Diyos, maging perfect. Kung hindi ka dadaan sa matinding pagsubok, kung hindi dumaan ang mga apostol sa matinding pagsubok, matinding persecution, paano sila sasakdalin?
Kaya hanggang sa kahuli-huli ang mga kamatayan nila, martyr sila eh. Mga heroes of God, Bible heroes of God lahat. Magiging katulad tayo nila din. Ipe-persecute tayo dito sa lupa. Ang propeta hindi tinatanggap sa kanyang sariling bayan. Persecuted. Ako dito, hindi ako tinatanggap dito. Kahit sa bahay namin, hindi ako kinikilala rito. Yun pa rin ang tingin nila sa akin eh. Hindi sila nakakakita ng tunay na pagkita eh. Ang Diyos kasi nakakakita. Sila hindi eh. Ang nakikita nila yung panlabas, yung pag-uugali mo, dati mong pagkatao. Eh minsan lumalabas sa atin yan, kahit ayaw natin, lumalabas yung dati. Ang knowingly, lumalabas yung dati, yun na nakikita na at katitisura nila tayo. Hindi nila nakikita, bago tayo nila lang. Anak na tayo ng Diyos, ang nakakakita lang dyan, yung kapwa nating Kristiyano. Yun ang makakakita at makakakilala at ang Diyos. Pero lahat ng anak ng Diablo, hindi, ipipersecute at ipipersecute tayo. Para maging perfect, yun ang plano ng Diyos eh. Kasi yun ang plano niya sa atin eh, sabi sa Jeremiah 29:11. Yung huling wakas natin, may future tayo. At hindi sa kapahamakan, kapayapaan at pagpapala, basahin natin. Sapagkat nalalaman ko ang pag-iisip na aking iniisip sa inyo. So may plano ang Diyos sa atin, may pag-iisip siya para sa atin. Mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan. So kahit magulo sa lupa, magigira dito, magte-third world war, may taggutom, may pestilence, may disaster, yung espiritu ng kapayapaan binigay sa atin ng Diyos. Iyon ang mag-iingat ng kapayapaan nating buso't isip kay Kristo Jesus. Hindi maipaliwanag ng kapayapaan kahit ang gulo-gulo ng buhay. Ako, humuhugong utak ko pero payapa ako. Ang ingay-ingay ng utak ko pero payapa pa rin ako. Merong hiwaga ang kapayapaan eh. At hindi tungkol sa kasamaan. Hindi tayo pababayaan ng Diyos na mahulog sa kasamaan. Upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Hope in the end. At ang hope na yan is eternal life. Basahin natin ang Revelation 20:12-15, yung paghatol. Revelation 20:12-15. At nakita ko ang mga patay. Nagsasabi dito si John the Beloved, pinakita kasi sa kanya eh. Yung huling-huling wakas na magaganap sa Revelation. Nakita ni John the Beloved ang mga patay, malalaki at maliliit. Pag sinabing malalaki, yung mga bilyonaryo, milyonaryo, sina Onassis, sina Rothschild. Lahat ng mga si Rockefeller. Lahat ng pinaka-bilyonaryo, milyonaryo, mga presidente, senador, congressman, yan ang malalaking tao eh. Yung maliliit, yan ang mga mahihirap, pangkaraniwan, na nakatayo sa harapan ng luklukan at nabuksan ng mga aklat. At nabuksan ng ibang aklat na siyang aklat ng buhay. So binuksan yung aklat ng buhay, hindi para hatulan tayo. Nandun ang lahat ng pangalan natin sa aklat ng buhay. Hindi natin alam ba't binuksan. Sa langit na natin malalaman. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. So ahatulan yung lahat ng mga ayon sa kanilang mabubuti at masamang gawa. Yung lahat ng kumain sa bunga ng pagkaalam ng tama at mali, hahatulan yan. According to their good and bad works. Kasi tayo, hindi na nga tayo hahatulan. Nasa aklat na ng buhay tayo. At ibibigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya. So yung lahat ng namatay sa dagat, kinain ng pating, nag-shipwreck, nalunod. So nandun ang mga bangkay niyan. So pag binuhay na maguli yung mga Kristiyano, lalabas yan sa dagat. I-glorify dyan eh. Kung saan nalibing. Ako si baby dito sa urn eh. Nandito lang sa paanan ko. Kaya lagi kong hinihiling sa Diyos na nawa po, loobin mo na mag-rapture. Nakita ko na yung asawa ko sa harapan ko dito sa paanan ko. Upang tapos na ang ating pagtitiis, paghihintay. At ibibigay ng kamatayan ang Hades. So yung Hades, yan ang lugar ng mga masasuwail na espiritu. Yan yung bumaba si Kristo eh. Nandun ng mga suwail sa Hades. Doon, kumbaga sa yan muna yung city jail. Kasi dadali na sila sa Muntinlupa para isilya elektrika. Yun ang dagat-dagatan nga po eh. Silya elektrika na sila. So for this moment po na hindi mo na sila isisilya elektrika, city jail muna sila. Katulad ni Kibolay, nasa Pasig
city jail si Gabol. Susunod niya, si Giboloy doon na. Tatago na sa dagat-dagatang apo yan. At ang mga patay na sa at sila hinatulan bawat ayon sa kanilang mga gawa. At ang kamatayan at ang Hades ibinulad sa dagat-dagatang apoy. So yung Hades mismo na kinaroroonan ng mga subail na espiritu, ihahagi sa dagat-dagatang apoy kasama ni Satanas, ng false prophet at lahat ng mga unbelievers. Lahat ng wala sa aklat ng buhay. At kung sino man na hindi nasumpungan nakasulat sa aklat ng buhay, ibinubulit sa dagat-dagatang apoy. So mapalad kayo kung ang inyong pangalan nasulat sa aklat ng buhay. At para mapatunayan mo yan, magagawa ka ng apostol. Sabi sa 3. Hindi ko matandaan kung Philippians 4:3 ba yun o 3:4. Philippians 4:3. Tama. Oo, pinamamanay ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong. So may mga tapat na kasama sa pagtulong. May mga Kristiyano napakatapat na tumutulong sa iglesia. Ministry of Help, nandun sila sa pagtulong. Na inyong tulungan ang mga babaeng ito. Sapagkat sila nagtagal na kasama ko sa Ebanghelyo. Ano sasabi dito si Pablo sa mga Pilipos? Kasi ang mga Philippians, napakabuti niyan. Siya ang tumutulong kay Pablo. Sabi, walang iglesia ang tumulong sa akin, di kayo. At pinagpala kayo ng Diyos. Basahin natin yung ginawa ng Diyos sa Pilipos maya-maya. Sapagkat sila ay nagtagal na kasama ko sa Ebanghelyo at kasama rin naman si Clemente at ang ibang aking mga kamanggagawa na ang kanilang pangalan nasulat sa aklat ng buhay. So kapag kamanggagawa ka ng apostol, ang pangalan mo nasulat sa aklat. Ano yung kamanggagawa? Gumagawa kang kasama ng apostol. Ano man ang trabaho ng apostol, isinugo para sundin at maglingkod sa Panginoong Yesus. Sundin lahat ng kautusan. So itinuturo ng apostol sa atin na manatili tayo sa salita ng Diyos, sa mga nasusulat. Itinuturo ng apostol ang aral ni Kristo na pinananatilian natin. Kaya lang, mayroong mga araw, mga kasamahan natin sa iglesia na LCJ pa tayo, hindi na pasakop sa apostol. Hindi sila naging manggagawa ni Kristo. Sana iligtas sila ng Diyos. Huwag mag-blaspheme to the Holy Spirit. Kasi pwede pa silang patawarin, maililigtas pa sila eh. Pero pag nag-blaspheme na sa Holy Spirit, wala nang kapatawaran yun. Sa panahong ito, sa darating na panahon. At ang pangalan nila ay nasulat sa aklat ng buhay. So, i-maintain natin na maging kamanggagawa tayo ng apostol. Manatili tayo sa aral ng apostol, sa pagsasama-sama. Sabi sa Acts 2:4. 2:4 nga ba yun? Tingnan nga natin kung tama. Mali 2:42 pala, Acts 2:42. At sila ay nagsipanitiling matibay sa turo ng mga apostol. So tayo yan. Binigay ng Diyos sa akin ng revelation yan. Manatili ka sa turo ng apostol. Proteksyonan ng apostol, alagaan ng apostol. So yan ang message na tinanggap ko nung panahon na yun, nung nasa critical moment si Brother Manny. Ako nasa tabi niyang katulong niya. Habang nalulungkot siya, inaalok ko siya doon. Kinukuwento ko sa kanya kung ano nangyayari sa buong iglesia. Inuutusan naman niya ako ano gagawin sa iglesia. Sinusunod ko naman. Kaya hinirang niya akong executive secretary to execute what God wants. Yung na executive secretary. Yung si Kibolo, yung executive pastor, executive secretary daw siya ng Diyos, ng Ama. Pumalit kay Kristo. Pwede mo mapalitan ng Panginoong Hesus. Kaya ngayon, na-disgrasya siya, tapos na maligaya araw niya. Pag na-extradite na siya, tapos na lalo maligayang araw niya. At sila'y magsisipanatiling matibay sa turo ng apostol. So, ang apostol natin nagturo ng autonomy. Kaya nga bishopric eh. Ang bishopric, ang pinakamataas doon, bishop. Pero may pinakamataas sa bishop, apostol. So, yung bishop, huwag maging apostol. Bishop ka lang. Nung mamatay ang apostol, ang pinakamataas na sa bishopric, yung bishop na. Kaya si Kristo, ang tawag siya, the bishop of our faith. Jesus is the bishop of our faith. May bishopric siya pinakamataas, siya ang bishop. So sa ngayon, ang pinakamataas ngayon sa iglesia, mga bishop lang. So wala kang kapangyarihan sa ibang bishop, autonomy. Ang may kapangyarihan sa bawat bishop, apostol, patay na. So wala na, ang may kapangyarihan na lang, yung naglagay sa apostol, si Jesus Christ. Huwag kang mag-akma na ikaw ay isang apostol, mamuhay ka na ayon sa kalooban na ibinigay ng Diyos sa'yo. Kung ano ang sukat ng pananampalatayang ibinigay sa'yo, yun lang ang panukat mo, huwag kang lalampas. Lalampas ka sa langit.
At sila yung magsipanatiling matibay sa turo ng apostol at sa pagsasama-sama. Ginagawa natin ito, nagsasama-sama tayo. Bagamat hindi pa tayo nakapag-worship sa garahe at loloobin naman ng Diyos yan. Maaaring September, makasamba na tayo face to face, nagsasama-sama tayo every Thursday. Sa pagputol-putol ng tinapay, nagbe-breaking of the bread tayo every Thursday. Sama-sama tayo, kasama ng Panginoong Jesus, ministry of prayers sa huling araw. At sa mga pananalangin. So nagaganap natin na Acts 2:42. Maliwanag na tayo sa nakakasunod sa kalooban ng Diyos. Sa mga pananalangin, pagsasama-sama, pagputol-putol ng tinapay, mga kapatid. Mapalad tayong lahat. Kaya ito na yung panahon na humingi kayo. Gantimpalaan nyo naman ang sarili ninyo sa pagpapagal at paghihirap. Humingi na kayo ng kahit ano. Ask anything in my name, I'll give it to you. Sapagkat hinalulugod ng Ama na ibigay sa inyo munting kawan ang kanyang kaharian. Kung yung kaharian ibibigay niya, lalo na yung creation na ibinigay sa atin, pati ang mga riches of the rich is for us. Ito na yung panahon na pagpapalain na tayo ng Diyos. Spiritually, physically, mentally, emotionally, financially. Lahat ng masaganang pagpapala. Message yan ng Panginoon kay Brother Manny sa huling araw. Ang iglesyang ito hindi gagapang na parang naisumpa, kundi pagpapala. Marami na sa atin, sa inyo, tumatanggap na masagana sa spiritual, napakasagana natin sa spiritual. Sa physical din, hindi tayo nagkakasakit na maluba. Sa ikamamatay, nanatili tayo mga buhay. Monetary, financial, marami nang tumatanggap sa inyo na masagana pagpapalang financial. Kasi nasusunod natin ang tipan ng ikaputandog. Wala na tayo sa sumpa. Pumasok tayong lahat ngayon sa kaloob-looban ng Garden of Eden, the warehouse of God, the storehouse of God. Kaya basahin ko sa inyo yung storehouse ng Diyos, ha? Yung Garden of Eden. Malakay 3:10. Yan ang Garden of Eden, sa Malakay 3:10. Pag nagagawa natin yun, binalagay tayo ng Diyos sa storehouse niya. Basahin natin. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa aking kamalig. Ang ibig sabihin ng kamalig, storehouse, warehouse. Nandun lahat ng provision ng Diyos sa Garden of Eden. Sabi ng Diyos, nandyan, nilagay ko lahat ng pangangailangan nyo. Lahat ng bungang kahoy na nagbubunga, kainin nyo. Lahat ng halaman na nagkakabuto, pagkain ninyo. Yan ang inyong magiging pagkain. Subalit huwag kayong kakain ng bunga ng pagkaalam ng tama at mali na nandyan yung punong yan. Kasama ng puno ng buhay. Ngayon, ang nangyari, nadaya si Eva ni Satanas, nagoyo siya. Kasi mahinang sidlan si Eva, kaya hindi pwedeng pinuno yan hindi pwedeng mamuno na, mahina yan ililigaw niya ng iglesia, katulad na nangyari sa ibang kasamahan natin. Ang nagturo, musmos at saka babae, naligaw sila. Nawala sila sa tambiolo, sa daan ng Panginoon, nasira ang daan. Dalhin ninyo ang kasampung bahagi sa kamalig sa storehouse. Yan ang Garden of Eden. Upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Ang bahay ng Diyos ang iglesia. At sa iglesia, naglagay ang Diyos ng mga mamumuno. So naglagay niya ng bishopric, may bishop yan, na pinakatatanggap ng ikaputandog yan, ang lahat ng membership. Katulad ng mga Levites. Ang manang ibinigay ng Diyos sa Levites, ang buong 11 lipi ng Israel na maghahanap buhay, mag-iikapot sa kanila. At sila hindi maghahanap buhay dahil inalis sila sa sumpa. Kami, wala kaming hanap buhay, inalis kami sa sumpa Sinusuplayan kami ng Diyos, ang pinaglilingkuran namin ng Diyos. Siya ang aming mana. Kaya limitless ang source namin binibigay, kaya pwede kayong payamanin ng Diyos ng todo kasi unlimited ang pagpapala niya Walang silid na pwedeng payamanin kung sino sa inyo pwedeng payamanin para maganap ang kalooban niya dito sa lupa. Kaya mag-pray lang tayo mga kapatid na nawa loobin ng Ama, ng Diyos na isa sa atin ang pagpalain na maging milyonaryo. Makabili ng lupa at makapagtayo ng worship area na parati para hindi na tayo parang alipin sa ng paraon sa Ehipto. Anytime pwedeng palayasin, anytime pwedeng alisin. Magkakaroon na tayo ng permanent hindi na tayo NPA. New people na tayo. New people of God na. NPO. NPOG. New people of God. ACLJ Ministry. Amen, Cam Lord Jesus.
Sabi ng Panginoon ng hukbo, kung hindi ko buksan sa inyo ang mga dungawan ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Prosperity. Masaganang masagana, walang silid na kalalagyan. Ibig sabihin, lalabas. Excuse me. At ang paglabas na yan, na-experience na natin ngayon, nagagawa nyo na yan sa inyong pamilya. Kasi charity begins at home. Ang pag-ibig nagmumula sa loob ng tahanan at ang pag-ibig nagmumula sa sarili mo. Magiging pagpapala ka, lalabas ngayon, walang silid na kalalagyan Paglabas niya ng pagpapalain mo, ang nanay mo, tatay mo, mga kapatid mo, mga anak mo. Yan ang ang charity begins at home Bago lalabas yan sa iglesia, lalabas sa lahat ng tao. So ngayon pa lang na-experience na natin yan. Every time na may pagkakataon kayo, nililibre mo yung mga magulang mo, kapatid mo, mga anak mo. Pinakakain mo. Kasi nandun ang sarap ng buhay Kasi lahat ng gawa ng tao papunta sa tiyan Kakita nyo pag nagkakapera kayo, sasabihin nyo agad, saan yung gustong kumain? Ano gusto nyo kainin, di ba? Kasi yan nga ang kahinaan ng tao. Yan ang binanat agad ng demonyo kay Kristo Gutom ka, ayan ang bato, gawin mong tinapay. Kasi nga, yun nga nagiging Diyos ang tiyan Nawawala ang Diyos sa buhay ng tao pag gutom ang tao. Kaya yun ang ginawa ng Diyos sa atin, papalain tayo. Hindi nyo napapansin sa loob ng bahay nyo, sobra-sobra pagkain. Kailangan bumili kayo ng malaking rep. Hindi kasya sa rep, lumalabas Walang silid na kalalagyan Kaya parang bumili na kayo ng malaking rep para mapuno yun ng mga sa storehouse ng Diyos. Ganyan ang gagawin sa atin mga kapatid. Isang buhay na pinagpala sa espiritu, kaluluwa at katawan mga kapatid. At pinagpapala ko kayong lahat sa lahat ng bagay. In Jesus' name. Amen.